Afternoon, magandang hapon po sa isang maulang hapon Natumila na. na tumila na. Maraming salamat. Ako'y photo finish sapagkat umalis ako Ortigas. sa Mandaluyong. CNN studio sa Wow. may mamaya kwento ko. Anyway, Producer na. introduction diretso na muna. Welcome to Senior City Kwentuhan. Ang Our dalawang regular, unless there are replays, regular program po every Saturday, 3 to 4 in the afternoon. Brought to you by Education Network Philippines, particularly its Adult Learning and Education Program, Senior sa panahon ng COVID, and Lapis Siso Channel. And this has been brought to you since 2020, simula pa lang ng pandemic. And your co-hosts since then are Ed De La Torre and Tita Girly. Villariba, who will have the last word as usual. As usual. And the last smile. Okay. Thank you po. Ngayon, ang atin pong, kwento ko muna. Okay. Kaya ho, medyo dalos-dalos ang takbo ko. Dalos. Umalis ako ng Oh. 12:30 sa CNN Studios kasi watch out po, sometime in November, we will have The Way Forward. Akala ko December. November pala. Season 2 about the blue economy. And manan natin. First week ba? Awang ko. Kasi may celebration tayo rin sa November. Anyway, saka na lang. Pag-usapan natin yan. Family matters later. Anyway, naku, hindi ko pa na-download po yung ating ilang videos, hindi ko pa na-download yung mga pictures. Sabi ko kay Girlie, oy, naku, tanungin mo ako na maraming bagay kasi hindi ko mapapalalagay ang visuals lahat. Pwede rin naman yan sa second Saturday. Pwede rin. Parang series number 2. Okay, anyway. Or episode number 2. Anyway, our topic for this afternoon is not just lifelong learning, yun ang series natin, but TVET and lifelong learning. At sabi nga ni Girlie, paliwanag mo ano ba yan, TVET? Technical, Vocational Education and Training. Kasi TVET. it sounds like a television series. Okay. TVET. Oh, ET. Okay. ET home. Anyway, na bakit po ito ang nagamit nating topic? Well, brief background po. Kasi po, this year, nag-pass ang Congress and Senate ng isang law creating the Education Commission 2. Bakit? Bakit meron ilang decades ago, may Education Commission 1 which reviewed the Philippine education system. When? Nakalimutan ko na, 1990s yata. And maraming diniscuss, but in the end, isang main achievement, reorganize the education system from one unitary text, Department of Education, Culture and Sports, na may Bureau of Technical Vocational Education, may Bureau of Higher Education, at sinabing, paghiwalayan natin ang tatlo. Naging Trinity ang ating educational ang system. ginamit na salita na it's almost sexy is trifocalization. Focalization. Nasabi ko na nga in religious terms, from one unitary agency to a trinity of agencies. Sino si God the Father? Basic education. Si God the Mother? God the Son. Akala ko noon, we will discuss it, Savior. Akala ko, TESDA. Yung pala. Kasi ang TESDA ang magliligtas sa kahirapan sa pamamagitan ng kasanayan at kabuhayan. Karamihang Pilipino, ang Savior nila ay college degree. Kaya, Commission on Higher Education. So, anong nangyari sa... Pero sabi ko lang sa kanila, sige, kayo na ang Jesucristo. Pero pag na-frustrate ang mga tao na yung promise of salvation through college education na hindi matuloy, kayo ang ipapako sa krus at sisisihin. Anyway, dahil iisa na lang persona ang natira, TESDA, the Holy Spirit, invisible, ni hindi natin alam ano bang gender niyan, ni hindi tao ang symbol, ibon. Pero sabi ko nga, it's mysterious but we know it's valuable. Ayun. Anyway, to cut a long story short, ang haba po ng pasakali, ano?
itong EDCOM 2, gano'n rin ho, may basic education, pati early childhood education, may higher education, may governance and finance. Pero ang isang committee na doon po ako hinirang na sumali ay TVET and lifelong learning. Okay. Now, marami kaming ginawa po, pero ang isang magandang inayos ng secretariat ay magkaroon kami ng field visits and consultations. Ano nga ba ang mga TVET programs, institutions, concerns? Normally, tatlo ang tinatanong namin. Anong ginagawa nyo? Ano ang inyong best practices? Ano ang challenges? Apat pala. At ano ang inyong policy recommendations? Okay. Ang una pong ginawa sa Luzon, sorry po, uubo ko ng konti, hindi ho ito COVID, ay sa Tondo. Ang site ho ay yung Don Bosco complex doon sa Tondo, na isa sa pinaka oldest and magandang talagang institution. Ilan ang estudyante Ako, dyan? mga alam ko mga 1,000 eh. Tapos iba-iba hong mga programs and institutions pumunta for consultation. So isa ho 'yon. Then pumunta sila sa Laguna, pero hindi ako nakasama ron. Ang susunod po, pumunta kami sa Cebu. Hinost naman kami ng provincial government ng Cebu kasi ho ang isang co-chair ng TVET and Lifelong Learning ay si Congressman PJ Garcia, na older brother yata yun o younger brother ng Governor Gwen Garcia. So we were hosted in the provincial capital. Again, inimbita ang iba't ibang mga programs, nag-present, same 3 questions, maliban sa anong ginagawa nyo. Una, what are your best practices? Ano ang inyong challenges? At ano ang inyong policy recommendations? Tapos, sasagutin mo ba yan mamaya, ngayon? bumisita kami sa iba't ibang mga lugar. Ngayon, ang kahuli-hulihan sa taong ito na field visit and consultation ay sa Mindanao. Pero dahil napakalaki ng Mindanao, isa lang lugar ang napuntahan namin, Davao City, at doon na lang tinawag ang ibang mga organizations. Pero maliban po doon sa Regional Training Center ng TESDA, which is called COREPHIL, dahil it was financed by the Korean agency in partnership with the Philippine government. Pagkatapos bumisita po kami sa ACES Polytechnic, ikwekwento ko mamaya, kilala ko yung director doon, si Frank de la Peña. Years ago, binisita ko na po yan. At siya ang nag-pioneer at tumulong mag-develop ng standards for organic agriculture. Very good. Tapos, pumunta kami sa Kasuga Integrated Farm. Layo po. Poster. Magkakaroon. Kwento muna, pasakali, girlie. Lente. Patience, no? Pagkatapos, just before we flew back, merong special program for CICL. Alam mo yon? Hindi. Children in conflict with the law. Or rebel children? Hindi pa. Or children at risk. Yung mga, baka ang parents have problems or sila may at risk. Pero yung college na yon, nagpartner sa Davao City Police. Nagtutulungan sila. Interesting po. Maraming nangyari po ron and hindi ko makwekwento lahat. Sabi nga ni Girlie, baka mag-part 2 tayo. But mahalagang we proceed with my report to you and to her. Kasi hindi pa ako nakapagkwento ng husto sa kanya. Kasi nung gabi ako dumating, halos hating gabi. At simulan po natin ang special nangyari sa visit na ito na wala sa Luzon at Visayas, maliban sa mga institutions and programs. We requested a special workshop, hiwa-hiwalay kami, with learners themselves, whether out of school youth, ALS graduates, senior high school graduates, TESDA graduates, or even college students. And around 20 minutes of our discussion with them, which I have edited down from 1.5 hours na video kong kinuha. Wow, ang galing talaga ni Ed. Nahirap ako kanina. Oo, editor na. Editor as in Ed de la Torre. Okay. Sige. We're trying to keep it light dahil sobrang tensyonado kami kanina. Baka hindi ako makahabol dito. Anyway, magsimula na po tayo by sharing
the usual po ng ating ano, ng Poster. ating poster. Ayan, Wow. Tibet and lifelong learning. Color-coded ho yan. Bakit blue? Kasi ho, ang kulay ho ng Yes, Technical Education Skills Development Authority is blue. Tapos nakapaligid ho dyan sa baba, kasi 3 different groups po kami. Ito yung group na ako ho'y kasama sa nag-facilitate at yung si Carlo ng Opportunity 2.0 ay nandun. Nasa itaas ho dan ay yung na-meet namin yung Davao City Police Chief. Tapos sa itaas po ay mamaya may mas malaking picture. Yun ho ang owner at director ng Kasuga Integrated Farm. Tapos dito sa kabila naman ay yan ho si Frank de la Peña na siyang founder and director ng ACES Polytechnic. Pero dito ho sa kanan niya or depende how you look at it, itong mga naka-pink lahat yan, hindi ho naman yan Leninista. Kundi I don't know why they chose the pink color. They're actually studying at the core field. Matagal na yung uniform na yan. Siguro nga at Before even the campaign. on food and beverage yata, hotel, restaurant. Itong sa baba naman, ito kaming nasa harap. Alam mo naman, kahit paano, nabigyan kami, black raw yung dark blue pala yun nung aming mga t-shirt. At nasa likod namin lahat yung mga learners na nakukonsult sa amin. So yan po ang ano lang, introduction. Now, diretso na tayo. Marami pang kwento sa ibang na binisita pero gusto kong magsimula ho agad doon sa kasi ang mahalaga mapakinggan natin ang voices of learners. Kasi sa aming pag-aaral puro statistics o numbers, ilan ang nasa sa TESDA po ang tawag diyan ay merong institution-based. Ibig sabihin sa eskwelahan o sa center. Merong community-based sa mga barangays at iba. Ang pangatlo ay enterprise-based. Based sana mga business. Ang gusto namin nung i-emphasize yung pangatlo. Bakit? In terms of numbers, ay nako, hundreds of thousands community-based. Mga maiikli ba? Kaya dun later na-associate ang TESDA sa mga short course na candle making, sausage making, hairdressing at iba pa. Baking. Sa halip na mag-develop ng higher skills. Pero meron namang welding, community-based sa barangay. Sa institution-based, siyempre, eskwelahan, centers, pero enterprise-based, kukunti kasi ang hirap. Kasi nga, sasabihin ng ibang bakit kami magte-training kung hindi aming workers, no? Correct. Kaya, Sensible. and yet at the same time, ang hirap mag-training in skills na puro theory. Wala namang practice. O may machines man, parang model, hindi yung actual na ginagamit. So, in this first half pa lang ng year na ito, ang gusto ko naming i-emphasize ay enterprise-based training at yun ang kwekwento ko. Pero ako, ang hirit ko naman, pagpasok ko, pwede ba pag enterprise, iniisip nyo lagi urban, industrial, makina, what about rural enterprises or agricultural enterprises? Luckily, yung pumili noon, ang dalawang napili ay related to rural and agriculture. Kaya maraming salamat to. Although, yung mapapakita natin. pero in terms of schedule, next year pa dapat yun. Pero I got lucky na nagkaroon kami ng narinig ng Holy Spirit. Palagay ko. Sabi, So, ipakita kay Father Ed. nandyan na nga. So, with that fairly long introduction, magsimula na ho tayo sa video. Ito yung mga learners. Nung subgroup lang namin. Anyway, tingnan natin simula. Yung sa simula dyan, introduce ko kasi wala namang yun. Walang sound. Pagkatapos magsisimula na ang sound. Ayan. Dialogue with learners. Ayan, nandiyan ako. Katabi ko po si Irene, siya yung dating Director General. Nandiyan kami afterwards sa hall. At saka, ayan, introduction, siyempre. Para hindi sila ma-intimidate. Masaya. Si Maria kinakabahan. Ano ang sign ng kinakabahan? Kinakabahan. Ayan.
Parang nasayaw. Kinakabahan. Hindi lang. Nagagala. Nagagala. May kain nata po nagagalaw. Nagagala. Ano naman? Ay, ako si RP. Ako ay excited. Excited. You also for giving us your time and your energy. No? So, alam natin na meron kami binigay na worksheet. Itong nagsasalita sa inyo, ay sa si So, Carlo. yung worksheet na ito, Staff po para po siya sa ng alaman dito, si Irene at Opportunity Julia, 2.0 ng silang USAID program sila yung for nag-in-charge dati sa TESDA, disadvantaged no? youth. Sa national level. No? So, una nating tanong, ito guide questions lang po ito, DJ Irene, Sir Ed, if you can also ask more questions. Can you kindly share to us what you wrote, no, doon sa unang question? Sige, simulan natin sa unang question. Lalim na Para eh. saan o para kanino kayo bumabangon? Bakit daw gusto nyong maipagpatuloy yung inyong Second pag-aaral? chance. Can you share more? Wala. Para sa anak at para sa magulang? Nais ko patuloy ng pag-aaral. I want to finish my studies for the better future of mine and my family. Family talaga. Excited ako. Si RP daw, si RP sabi ni Sir. Excited. Bumabangon ako para sa sarili ko dahil marami akong pangarap sa buhay. Ako. Include na dira ang pag-attend sa kauban akong family. Mhm. Ano yung mga pangarap mo, RP? Like sabi mo, pangarap Maging fashion designers Okay. and Gusto niya for maging no, fashion designer. mauman po ang ako. Yeah, bakit niyo naiisip na kailangan ipagpatuloy yung pag-aaral? Bakit hindi magtrabaho muna? O bakit hindi magtayo ng business? Bakit kailangan yung mag-aral? Bakit yun yung iniisip yung pathway? Kasi po, we have highest standard of qualification, which is, yun na po yung standard sa degree holder. Yung mga, ano po ngayon is qualification, sobrang taas po. Okay. Kahit cashier lang po, sobrang taas. Kailangan tapos ka po ng 4 na taon sa kolehiyo. At kahit Can you share more? Like meron ka bang in-applyan na isang trabaho na parang ay bakit kailangan college degree? Bakit kailangan may 4 years of experience? yes po, meron. Can you share that? Or hindi yung iba din baka gusto. Last year po, nag-apply po ako. Dito na lang po i-mention Kung yung sa saan? kanina. Yes. Ah, Dito lang din po sa Davao. Ah. Nag-apply ako as cashier. okay. And then, sobrang taas kailangan. College graduate. Yes po. And then, kung hindi po college graduate, dapat college level po. So, ano po yung silbi no? May question po ako kasi. Silbi ng senior high school. Ano po ba yung silbi ng senior high school? Sabi nila na ano po, kanang Dapat ready for Cashier, employment. meron pa bang ibang mga jobs na kailangan ng college degree na sa tingin nyo hindi naman kailangan ng college degree? janitor. Okay. Sales lady. Sales lady. Ganon din sa sales lady. Crew saan? Fast food. Sa Jollibee, ganyan. Okay. Sa Hotel. Ay, hindi college degree. Kailangan college degree. So mag-e-enroll kayo doon sa college 4 years. Meron bang sa halip na mag-enroll doon sa 4 years, inisip nyo yung magninegosyo kayo? Yes po. Meron naman po, pero yung pinaka-first po sa first stop sa amin, yung pagninegosyo, saan po kami kukuha ng kapital po para po mag-start ng negosyo. Or saan namin pupuntahan para ma-settle yung thoughts namin na kailangan magnegosyo, dapat magnegosyo, dapat ganito ganyan. Pero paano po, saan po kami kukuha ng kapital? Kung kami po mismo, hindi kami makahanap po ng matinong trabaho na like, kahit naman kaya namin, kahit hindi po kami na degree holder or maraming experience, pero kaya naman po namin yung work na yan, pero bakit ang taas ng qualification? Okay. Thank you. Nyo doon. Sa tingin nyo ba may value yung K-12, yung senior high school? In your perspective, like kunwari, pwede siyang
kapag nag-a-apply kayo ng job or naghahanap kayo ng scholarship, sa tingin niyo ba parang nakatulong yung sa mga nag-senior high school or pagkatrabaho? Compared to the old and the new, mas Mm. advantage yung new kung may senior high. Okay. Ibig niya sabihin. Mm. Kasi tinutulungan niya yung mga bagong kabataan ngayon na mag-prepare Mm. kung ano ang kukunin nilang kurso. Okay. So in terms of career guidance ba, ma'am? Sige po, proceed po tayo dun sa next question natin. Sino dito yung aware na dun sa TESDA? TESDA skills. Malamang nakita nyo to pag nakasakay kayo ng jeep, tricycle, may mga posters, banners, NC1, NC2, NC3. Sino na yung kumukuha? Sino dito yung hindi pa kumukuha ng TESDA pero gusto nyo sanang mag-enroll? At bakit nyo gusto mag-enroll ng TESDA, sa TESDA? Sige, iba muna, Cassandra. Meron bang gustong mag-share? Pag senior high school graduate po ako sa regular school. And then, gusto ko po mag-aral ng TESDA kasi last 2019 po is nag-take po ako ng TESDA na printing of SMAU. Oh, wow. Kaso lang po, hindi po siya natuloy kasi COVID. pandemic. Okay. So, ngayon po, gusto ko po mag-take ng TESDA, which is dito po, Mm-mm. language. Sa core field. Yes po. Korean language para po mag-upload kasi parang hindi ko po nakikita yung future ko dito sa Pilipinas. Okay. Ano mo nalaman itong Corpil? Ano po, dumadaan po kasi. Simple lang. Oo. Familiarity. Familiar sa iyong yun. May kilala kang graduate dito? Yes po, yung dating schoolmate ko po, Mm. dito po siya nag-aaral and then scholarship. Scholarship siya dito na Okay. Sila nagsabing, pasok ka ron, libre, saka makaka-abroad ka, ganun. Hindi po, bali, sa kanya ko po nakuha yung thoughts ko po na kailangan mag-aral ako ng ganyan. Mm. Madami po kasi dumadaan sa newsfeed ko po na nakapag-Korea na, nakapag-Japan na, nag-aral lang sila ng Facebook, Social media. nag-aral lang sila sa sa ilang months lang, tapos nakapag-abroad, tapos ngayon magandang buhay na sa sa ibang bansa. So, parang yun na rin po yung nasa isip ko ngayon na instead na mag-aral po sa college is Mm-mm. parang di ko po muna siya tabi ko lang po muna yung mag-aral ko sa college. And then mag-aral po ako na TESDA para po Punta ng ibang bansa. Pero gusto mo pa rin dahil sa qualification, eventually mag-college, iipon ka lang muna ng pera. Pero kung tuloy-tuloy na kumikita ka, magka-college ka pa ba? Yes po. Tatapusin ko pa rin po yung yung college ko kasi sino ba naman dito sa amin po na ayaw magkaroon ng ng degree holder at hindi makapagtapos ng pag-aaral. Kasi siguro naman po sa 100% natin Pilipino, sa 90% is gusto mag-aral at makapagtapos. So, Ng college. yes. Sige, ito. Sa inyo palagay, ano Ito yung top 3 maganda. challenges na kinakaharap ninyo patungkol sa pagpapatuloy ng inyong pag-aaral? Traffic, sir. Traffic. Traffic dito sa Davao. Wag na lang mag-aral kasi may traffic. Okay. Valid answer. Meron pa bang iba? Sir, pagising ng maaga. Di ko Matulog ka daw kasi ng maaga. Sige, punta tayo dun sa financial challenges. Tell me more. Tell us more. Last year is online po kami. Oo. So, yung challenges po sa amin is yung internet po. Okay. Nawawala po yung net. Mhm. So, hindi enough, no? Mahal din, magastos yung mag-globe Yes. surf kayo, ganyan, no? So, internet. At tingin mo, you think kailangan siya ng lahat ng tao na magkaroon ng libre at murang access sa internet. Okay? Traffic, financial challenges, pag-isip ng maaga. Meron pa. Okay, Ganda yun. can you tell us? Single. Saan napupunta ang oras nyo? Meron kayong 24 hours in a day. Saan napupunta? Sige, go. Netflix. Kasi mahirap sa akin yung pinagsabay ko yung trabaho, pag-aaral, pag-aalaga ng bata.
Tapos itising na naman ng maaga para magluto. Tapos magtrabaho na naman ulit. Yung ano na lang ba, yung maliit na lang yung oras para sa pag-aaral ko. Kaya Okay. mas challenge sa akin yung time management ko. Okay. In this discussion. Pwede ako magtanong Of kasi course, eh. binabanggit lang nyo, kailangan may degree, may Mm. pinag-aralan kasi kailangan. Mm. Pero may particular pa kayong gustong matutunan. Whether profession yan or subject na hindi mo matututunan maliban kung mag-enroll ka sa kolehiyo o mag-enroll ka sa TESDA. Kung tatanungin ka ngayon, ano ang gusto mong susunod na malaman kasi mahalaga. Business. Learn ko mga kuan for me, if ever gusto ko negosyo, yung ano. Tapos hindi mo naisip baka mas may matututunan ka sa aktual na negosyante kaysa isang teacher sa college na may degree pero walang negosyo. Ang alam lang ay sa libro. Ito alam niyo ba? Hindi naman either or. Ang punto ko lang, hindi lamang sa eskwelahan at sa libro ang natututunan. Yung may karanasan at handa namang mag-share ng sekreto niya. What's a passion, sir? Yes po din. Para may enhance akong knowledge na. Ito bang enhanced knowledge and fashion, hindi ba to accessible ngayon sa'yo? Hindi ba siya available? Dili pa karon sir, kaya may pa man akong kuan sir. Nagamay man akong nabalaan. So sige, ano yung suporta na sa tingin nyo kailangan nyo? Na sa tingin nyo makakatulong sa inyo para maipagpatuloy nyo yung inyong pag-aaral? Full support of Okay. financial. Can you tell more about ano yung financial? Like, ano ibig sabihin? Ah, Pambaon, Paano po sir, pang enroll ng college, yung allowance, okay. pamasahe, pangbaon, Mhm. kung layo kasi yung balay, mag-board mo ka para Mm. dili ka magpuan, para dili ka gasto ka ayo, dili ka malay. Ah, Kung malay ka, Hindi na dili pa pinapapasok sa campus. Amin sir na animation mo on technology, gadgets. mahal. Yes po. materials po. Yes. Okay. So sa resources, sa learning Yes, resources, sir. access sa siyempre hindi naman pwedeng mabagal yung Yes. laptop, no? Magkano yun? Hmm. Kung pausaping halaga, magkano sa tingin niyo? Sa mga community po. 20,000, parang okay na yun. 20,000? Ang pentap, 1.5. Okay. Stylus yun. Ano yung mental bars? Yung karang, Parang oh yes, parang ganyan lang din. Then ka mag-drawing. stylus, parang Yes. 20K, 1.5 may stylus ka. Mas malaki ang pride, yung nakagraduate ng college o yung nagtatrabaho. Magtatrabaho po. So, mas una yun. Yes sir. Pag kahit ako'y second year college lang, nagtatrabaho ako, mas umabot na ako mas malapit na ako sa pangarap. Yes po. Ganun din ba yung ganun din ba yung para sa iba? So, may kilala kayong college graduate pero walang trabaho. Yes. So ang tanong ngayon Bakit? hindi ba nangangalugan kahit ka pala mag-college graduate, hindi sigurado magkakatrabaho? Diskarte na lang. Okay, pero Diba? din po yung Celebrate yan. discarded po. Discarded tsaka yung Anong formula? holder niyo po. Kung wala din naman kayong experience. Kasi may iba po nakapagtapos ng pag-aaral pero wala pong experience na ganito ganyan. Tapos kunwari po yung ina-apply nyo po, ay yung course nyo po is accounting. Okay. Pero napunta po kayo doon sa management. Like financial management, diba? Pero napunta kayo doon sa ibang sales associate, like ganyan lang po. So, Pero related tanong,
may kilala kayong graduate ng TESDA na walang trabaho. Ibig sabihin lahat ng graduate ng TESDA ang kilala yung may trabaho. Nasa abroad na po yung Sa last question ninyo doon sa inyong worksheet, di ba meron tayong mga anak natin dito, no? So, ano yung pangarap nyo para sa mga kabataan ng ating bansa? Matupad ang kanilang pangarap. Lahat sasagot ka. Sige, simulan mo, Arv. Makapagtapos sila ng pag-aaral at matupad ang kanilang pangarap. Sila yung kanilang mga pangarap sa buhay. Okay. Pangarap Then, para sa kabataan ng ating bansa ay kapag tapos sila ng kanilang pag-aaral para makahanap ng magandang trabaho at magkaroon ng magandang buhay. Para na rin makatulong umunlad ang ating ekonomiya sa bansa at dadagdagan ang mga taong may magagandang trabaho at mabawasan ng unemployment rate dito sa bansa. Para kang tumatakbo siya na doon. Malapit ang SK elections. SK nga pala, SK. Lahat ng bata mo kaya napabigyan ng edukasyon kung hindi maging Pag DSWD ka, no? aral lang mabuti para maabot nila ang mga pangarap nila at para makatulong sa kanilang mga magulang at huwag susuko sa mga pagsubok na kanilang haharapin. Walang nagsabing ang pangarap ko ay yumaman. Mahirap pero Pinas. Pero yun nga, bakit walang nagsagot ng gusto kong yumaman? Bakit pangarap yung una-unang Parang word? unrealistic. Tapos, tingin nyo unrealistic. parang malabo siya. Lalong-lalo na nasa Pinas to. So kung sa una doon sa ganun. Ma'am, Ganon. Bakit ang pangarap nyo ay makapagtapos? Para saan yung pagtatapos? For me po kung dito ka lang po talaga sa Pilipinas, kailangan po talaga is makapagtapos talaga. Credentials. Napakataas ng standard Qualification. ng qualification. Pero may gusto kong ihabol naman. sige ma'am. Ay, sir, Kasi tungkol sa gusto nyo man. Kasi ang laging binabanggit natin, sana makapagtapos. Ibig sabihin, pag natapos, apply na lang. Kaya ang isang pilosopiyang pinag-uusapan natin, kahit anong natapos mo, baka kailangan mag-aral pa uli. Hindi kailangan pumasok. Matuto na naman kasi baka magbago na naman ang pangangailangan. At hindi, kaya doon yung flexibility sabi na, kahit natapos mo na ito, baka may panimulang trabaho, pero baka may magandang trabaho rito, kailangan matuto ka na naman dyan. Pero hindi naman kailangan 4 years na naman ang college. Baka ibang paraan na mag-training, ganyan. So, ang isang iniisip natin nga, na tanggapin natin ang kahalaga na patuloy tayong matututo ng makakatulong sa atin. No? May gusto kong ihabol. Ano na yun, may gusto ko ihabol eh. Nahabol ko na. Okay. I think, Tayo muna. O sige, kwentuhan kami ni Girlie tungkol mo na dyan before we go to the next topic. Ito yung, ano yan? yan ang director ng Kasuga Integrated Farm. At saka Yung- kasamahan ko si Fred Ayala. Yan ang dalawa kasi ang chief consultant ng committee. Ang isa si Irene Isaac, yung kasama ko kasi dating director general. Si Fred Ayala naman po ang head ng Ayala Group of Schools. Juan Ayala, presidente ng National Teachers College, ng Nueva Cáceres College at iba pa. Yung isa naman ay tawag ko lang ay JT, nakalimutan Ano mo ang siya? pangalan. Siya yung presidente ng Mindanao Association ng Technical Vocational Institutions. At ito naman si Cheryl at saka yung kanyang, hindi ko alam kung yung asawa niya o chief engineer niya ng papatakbo ng farm. Pero balik muna tayo dun sa mga, Insight. anong reaction mo dun sa mga pinagsasabi ng mga bata? Single parents o mga single mothers. Marami doon, single Okay, mothers. naririnig ko yung mga bata. Kasi kinompute ko, nagsimula tayo na magpadala ng mga workers and professionals. No? Pero iniisip ko, after 40 years, kasi nung pumunta tayo nun sa
overseas, nakita natin daming nurses sa England, and daming mga professionals sa iba't ibang Schengen countries. At marami sa kanila, hindi pa yung question na naghahanap ng mas magandang kinabukasan. Yung iba were sent there kasi there was a demand for nurses, 'di ba? Pero later on, when unemployment was rising in the Philippines, parang naging policy na ng government natin to really export our professionals. So itong mga batang ito, most of them have been born in the 90s or mga na sila, millennials. So having been reared in the season na ang parents nila, nakikita nila or neighbors nila, nagiging overseas workers na, yun na rin talaga ang nagiging perspective nila na para umunlad sa buhay o magkaroon ng maaliwalas na buhay, hindi dito sa Pilipinas kundi maging overseas worker, yung OFW. Kaya hindi mo rin masisisi yung mga bata na nag-aaral sila at gusto nila rin na may college degree. Kasi nga pag lumabas na sila ng bansa, yun ang qualification na hinahanap ng mga bansang gusto nilang puntahan. Hindi lang dito, kundi mas doon pa. Nakita naman natin yun eh. Kaya yung 10 years na preparation for school, tayo nga lang yun ang nahuli. Mas marami talaga na pinuntahan nating mga bansa. 12 years ang foundational Kasi hindi education nila. kinikilala yung college degree, parang Oo. kulang ng 2. At yan, hindi yan naiintindihan ng maraming nating mga kabataan. At akala rin ng mga magulang pang dagdag gastos na sa halip na 10, 12 pa, tapos magka-college pa. Pero kung ang kanilang nakikitang kinabukasan ay nasa overseas work, hindi nga sila matatanggap unless they have 12 years yung junior and senior high. Pero kung gusto nila pang mas umunlad, mahalaga na may college degree sila. So yung paghingi nila ng college degree, hindi pa yun para dito sa ating bansa, di ba? Although sabi niya lagi, si Cassandra ba na mataas ang qualifications dito kahit cashier gusto. Bagay. Hindi, pero ang gusto ko namang idagdag dyan, kasi you're talking of the professionals. At malinaw yun ho, isang logic na minadali, although delayed na yun, minadali naman ang implementation ng K-12 dahil nga our professionals, when they go abroad, hindi agad dire-recognize ang kanilang college degree dahil kulang raw ng 2 years. But, and this is another theory, ibang grupo po yung nag-report sa amin, si June Elipanyo, siya ho ang kasama ng Philippine Construction Association. Okay. Sabi niya, Ed, interesting yung namin, yung aming group. I have good news and bad news. What's the good bad news? muna? Good news muna in relation to Tibet. Lahat nagsasabing hindi mo kailangan ng college degree. Pwede kang magkaroon ng 1 year, 2 year, 3 year course na technical vocational education. So hindi kailangang mahaba at laking gastos. You can be employed. That's the good news. What is the bad news? All of them will seek employment abroad. Sabi niya, ubos na ang skilled worker namin sa Pilipinas because mas malaki ang pay. Sweldo. Kahit nga yung mga caregivers natin at saka domestic workers. Kasi mas masinop sila, mas masipag, saka walang masyadong ere. Mas in demand nga sila sa abroad eh. At saka yun nga, may tinatawag na marunong makipagkapwa-tao. Kaya yun din yung good and bad items dito sa usapin na saan ba talaga magkakaroon ng pagmamahal sa bansa ang ating mga kabataan kung ang nakikita nilang kinabukasan ay patungo sa ibang bansa. Pero nung kami nagkwekwentuhan, di siyempre, concerned sila. Sabi ko, depende rin sa sitwasyon, hindi lang patakaran eh. Kasi naalala ko si Malu Doronila, kaibigan natin na parang ang galing na educator, ang isang research niya noong panahon ng martial law,
tinanong niya ang mga elementary students yata, kung kayo'y pwedeng isilang muli, anong nationality ang pipiliin nyo? Overwhelming majority ayaw na isilang na muli bilang Oo Pilipino. nga. Now, that's the bad news. But I didn't realize na a few years after EDSA, yung parang nabago ang tingin, baka may pag-asa. The same thing, tinanong. Oh. Mas marami na gustong isilang bilang Pilipino. Ay, challenge kita pagkatapos ng 2022 election. Ay, kaya nga marami tayong mga kaibigang nagtatatanong, pwede ho bang i-endorse nyo kami? Yung isang college graduate ng Los Baños, ng kaibigan namin. Paki-endorse naman ako magiging plumber sa Canada. Hindi lang dahil sa employment, parang hindi sila makaisip long term ng maginhawang buhay para sa pamilya. Pero sabi ko, it can change. No? Depende. Yeah. Pero, well, Well, but that is the first feedback. Kaya nga biglang naisip ko, di ba gusto natin magsulat ng joint pamphlet on lifelong learning. Dagdagan natin, what about lifelong earning? Yes. Kasi nga, sa mga educationalist, humanist, liberal, yung theory ng lifelong learning is just human development. Lahat ng ating skills ma-develop, our mind, our heart, fine. Pero practical yung mga ibang bata. Kung magde-devote ka ng time na mag-aral, kay formal, kay informal, kay systematic, pero how does that translate? May net expense yan, magne-net earning ba? If I learn more, will I earn more? Yung sinasabi ng mga bata kaninang sa negosyo, kailangan may diskarte. Yung man diskarte, bahala ka na lang. Or baka pwede mong matutunan rin yon sa magaling magdiskarte. Pero ang method na yon hindi na formal na courses, baka mentoring, ganun-ganon. Susunod ba natin na papakita may ganong diskarte? Yes, pero unlike yung isa po na natin na video, ito po ay parang kwento na may konting pictures lang. Ito on the second day, 1.5 hours away from Davao City in the Calinan District, pero in Davao pa, pinili na JT na punta tayo doon sa Kasuga Integrated Farm School. At ang nag-welcome ho sa amin nga siya ho ay Vice Chair ng Davao Chamber of Commerce. Ito yung entrance sa kanila. Ayan. Aquaculture. So meron siyang integrated school, may Agriventures Integrated Farm, integrated school. Ang interesting ho dito, hindi siya nagsimula bilang eskwelahan. Meron ho silang 20 hectares, buhay pa yata ang tatay niya. May kakao, mayroong cattle, may fish pond, may coconut, at iba. So, agriventure, integrated farm. Pagkatapos, diligawan rin sila at in-encourage ng TESDA, magtayo kayo ng eskwelahan. Kasi pag ganun, enterprise-based yan. Hindi simply school-based or community-based or center-based. And natulungan, kaya pinili rin yung USAID may program ng Opportunity 2.0. So mga marginalized youth, mga at-risk, ganon, pumapasok ho dyan yung maraming iba na galing sa ibang lugar, doon na rin nag-dormitory. Pero ang magaling sa kanila, ang rami na po nila na naman na napasend abroad. Parang dairy assistant, ganon-ganon, no? Saka, so, hundreds na po ang lumabas. At kaya, ang ganda ho ng lecture, meron ho rin siyang mabagtok. Titinaan ko lamang yung mga nag-e-echo, yung farm, sabi nga ni Girlie, next time na nga, mag-invest na tayo ng konti namang lapel microphone at better camera. Anyway, ito ang nung pagdating namin, yan ang hall, doon kami maliban sa pinakain ng marang at saka lansones, ganun po. Ngayon, nung ako'y nandun, nagpakilala ho sa akin ang isang staff ng
USAID po, Opportunity 2.0. Sabi, TAIED, Tuntun. Ha? Ang tumatawag ulang sa akin ng TAIED doon sa Mindanao ay yung mga leaders at staff ng Balay Mindanao. Pero ang particular introduction pa niya, yung Global Mindanao Polytechnic. Ay, kasi nga, 10 or 12 years ago, sabi ko sa mga nagsimula dyan, tayo naman tayo ng technical school. Kasi dati akong TESDA, so ginawa nila akong chair. Pero ano lang ho ako, parang Palamuti. huwag naman palamuti naman, guidance, hindi Okay. operational. Kaya sabi niya, Tonton, ito 2 minutes lang. Interviewin kita, mabilisan ha, para lang ipaliwanag mo, bakit itong Kasuga, ano ang relasyon niya sa opportunity, at saka paano ngayon ang may papel rin ba dito ang Global Mindanao Polytechnic. Pakinggan ho natin na 2 minutes lang po Hi. ito. Nice to see you again. Mga kasama dati sa Balay Mindanao at sa KPMI. So nandito ako ngayon kasama sa EDCOM visit sa Kasuga Farm Integrated School. Learning about the experience of Kasuga and their recommendations on how to improve our policies and our processes so that we can help more youth take on the best and education that will benefit them through employment or self-employment. Ilan ang support ng Ilang trainees? 200 trainees na. And ongoing, meron 150 pa for the third batch. And ang focus ay organic agriculture production. Ano ba ang main, isang partner yung main nasa agri? Yung iba hindi. Ito lang yung agri. Majority are nasa construction, meron din sa hospitality, but yung agriculture and fishery na sector, na develop, siya lang ang partner. Dapat balay group, pagtayo ng enterprise na ganito, and then pagtayo ng training center. Partner din po natin ng sa Cagayan de Oro, Global Mindanao, Polytechnic and GMPI. Pero sa training, Sa ano man? training, focus on hospitality and kalimutan ko yung Sa isa. urban, ano? Urban. Sayang kasi hindi, meron supposedly tayong makapuno, meron focus yung, hindi ang mga dito, may enterprise, no? May talagang Tapos yung enterprise ang konteksto ng training, including possible employment. Bakit yung model given for NGOs, nag-iisip natin, di ba? Global Mindanao, magkakaroon na, anong tawag ba sa natin? Agri-ventures. Yun, agri-ventures. Agri-ventures. Enterprise, mamaya, yung training magiging enterprise. O, magpapadala sa iyo. Maraming train to. Oo nga. Sa GMPI. Talaga? Si Bell at saka si Flong ang lead. So, partner ang DMPI. Marami sila. Ay, Parang shy na siya si Tonton. Pero natuwa po ako because tulad na binanggit ko po, ang Education for Life Foundation, ang bago tayo pumunta rito sa pulis. Normally, we raise funds, we train, and then afterwards, i-intern or i-OJT o ipapractice sa iba. Pero mas magandang yung isang training program ay mismong programa ng isang enterprise. Kasi unang-una, actual na enterprise ka matututo. Pangalawa, more important, yung makikita mo yung practical. Like, for example, pag-training, di siyempre normally 8 to 5. Pero sabi na, kung magte-train ka talaga na organic agriculture sa setting ng family-sized farm o small community farm, dapat mabihasa sila nagigising ng maaga. Tapos, pahiga sa pagmainit, no? Tapos ayos sa gabi, and then matuto ka sa negosyo. Yun ang mga implications. Unlike yung pabrika, factories, ano yan urban, industrial, by clock. Pero pag rural, may rhythm yung agriculture.
Although yung processing mahalaga. Alam po niyo yung Kasuga Farm, nakita ho namin yung dati bumibili sila ng chicks na parang in-incubate sa ibang lugar. Ngayon bumili na sila 11,000 pesos lang yung incubator ng eggs, no. Pagkatapos Yung strato. meron hindi ko na naisama, girlie. Okay. So, pwede ba? Siningil na ako ng aking co-host. Sabi niya, kwento 10 ka lang, minutes wala lang. namang picture. 10 Sige, minutes na 10 lang. minutes na lang. So, dalawa na lang pong Ito na tayo dun sa police. Ito interesting po. Sabi ko, saan ba tayo? Sa police station? Anong kinalaman ng police station sa Tibet and lifelong learning? Sabi na, hindi, ito'y CICL, Children in Conflict with the Law. Pero hindi naman pala kailangang na sila, yung detainees. Posibleng ang tatay ay may kaso, but in some cases, may victims pa ng incest, mga ganun-ganon. Ngayon, ang interesting, itong MR Human and Environment College, private ho yan, pero may pagka-philanthropic yung founder at marami siyang mga, nakapink rin sila, sumusuporta. Yung kanina. Hindi yun, yun estudyante yun. Ito mga ladies daw, again, sorry po ba ako sigilid, walang picture, pero nasa camera ko. Kaya ang pulis ang nag-a-identify kung sino ang mga at-risk na children. Sa halip na maghintay kang sila'y mapariwara, mag-commit ng petty crime or what, ini-endorse na doon sa college. Ngayon ang college, limited rin ang pera. Nakipag-partner sa Davao City Police, nag-provide ng space ang Davao sa kanilang istasyon, no? Pagkatapos, more important, literally sinusundo ng police car ang mga bata kasi ang lalayong lugar, ang laki pala ng Davao City. Ganun katagal na yan pinapatakbo nilang training. Mga na. May 5 years. Ay, no more. Mga dekada na. Kaya Okay. sabi ko, we haven't heard of this before, no? I think it's a good opportunity for people to know na we don't really have a very bad police institution. O naman. Yan. Sabi nga namin sa Davao City pa, yung associated with mga kaso-kaso. Pero sabi nga niya, sa totoo lang, ayaw naman naming magmayabang, sabi niya, kasi alam mo sa police, we are only allowed to talk about our area of responsibility. Because sabi na, why don't you endorse it sa national? Mahirap po yun, sir. Medyo may politikan. Nire-report lang namin ang aming ginagawa. No? Pero sabi ko, pwede pala. Sabi ko, imagine you don't associate ka o police education training. For children at risk. Pero no ako pinagsalita ka ako iba naman. Hindi ako CICL. Ano ka? PDL. Alam mo ang PDL? Yun ang politically correct term sa detainee. Person deprived of liberty. Ayun, tama na. Parang remembrance of September. Ano naman? Pero, we were there on September 21. Kaya nga sabi ko, bakit ako nandito sa September 21? Baka there is a subtle message being... Sabi ng Holy Spirit, hoy, Father Ed. Baka may iba ka pang misyon at hindi lamang batikusin at baguhin ang buong gobyerno. Baka naman hanapin mo yung portion ng gobyerno na willing na lang na magpabago. Meron sila pati ng interesting City Advisory Group for Police Transformation and Development. Interesting. May ganun. Sabi ko, ano yan? Sa inyo lang? Hindi, actually, ang PNP raw, may effort na bawat lugar, may advisory group and interesting transformation and development. Bakit napakahina ng comms nila? Ayun, yun ang problema. In general naman, ang gobyerno mahina sa communications. Yes. Crisis communications lang ang ginagawa. Sa mga media, the more negative. Siyempre, bad news. Oo, bad news sells. Good news, boring, ganyan. Saka sinabi ko sa kanila nga na na it's an interesting parang message na hindi pala, you don't have to wait for the children to be in actual conflict with the law. So may preventive angle.
Kaya nga ang nila iba pa yung children at risk. Siguro tayo ba Ano? seniors at risk Hindi in conflict with the law? Hindi naman. Hindi law-abiding citizen naman tayo. Nagre-reassure lang ko si Gaelic kasi ninenervyos ko kung minsan ako raw Oo ay nga. hindi napipigilan ng pinagsasabi ko. Akala nga. dahil ako'y senior citizen na Oo. wala nang nakikinig at baka may masamang isipin tungkol sa Oo. amin. Magiging ito, importanteng message and news, lalo na ngayon lang natin natutuhan na meron palang ganyang programs na run for decades na. But it was an initiative of civilians. But then they realized But still, they needed, first of all, to identify sino yung Yeah, mga yan. Eh, syempre, the police have their own intelligence. Ang police naman, sabi nga nung colonel, bakit iintayin namin na nangyari na yung parang hulihin or what? If we can prevent, mas Correct. maganda. Prevention is better than yeah. than cure, no? So yun ang isa hong message din ng Insight. lifelong learning and even TVET, hindi lamang for remedial, kung pwede preventive ng ibang options na because of the circumstances, sabi lang mga bata lang ang sagot, dahil tayo na sa Pilipinas, parang Napaka-discouraging. nakaka-discourage. Bakit hindi kasi nasa Pilipinas po tayo. Grabe. Ang susunod po, which unfortunately again, baka next, ito next naman. episode. Ito po ay sa ACES Polytechnic College Incorporated sa Panabo. Pero dalawa ho ang campuses nila sa Panabo at sa Tagum City. Si Frank de la Peña po, dati ho yan TESDA director. Kilala ko yan, nakilala ko long ago. He was in fisheries sa Dipolog. Na-meet ko siya, I forgot na when At nabisita ko yung kanyang school sa Panabo pero hindi pa ganun ka-develop noon. May ilang Ngayon, kwento, naku, ang ganda ng kanyang Saka ang kanya may senior high school, may TVET at may college. And this is private, no? Sabi niya, iba-iba. Sometimes you get some vouchers, some scholarships, but also they earn from, meron silang farm, organic farm, vegetable farm, chicken farm, hog racing, tilapia and all that. Siya ang unang nagturo sa akin. Tawa-tawa ako doon na tungkol sa organic agriculture. Sabi niya, araming magagaling mag-lecture sa organic agriculture. Ang ganda pa ng slides, may video, may analysis, ganyan. Pero pag wala silang actual experience. Not only that, ma-demonstrate, that is not technology. What is that? It's called technology. Sabi ko, oops, tatamaan yata ako. Magaling rin yata ako sa technology. Pero at least sa lifelong learning, hindi man tayo technology. We practice it. We actually learn. The only thing we haven't. That you are learning. That's another topic in the future. Recognition of learning. Well, the first is self-recognition. Because if you do not even recognize that you have learned, you are really disempowered. You have to wait for someone to recognize you. You must first recognize that you have learned. Okay. But then, if you are the only one Who knows? who learned, that Diba is, yung term for idiot? that's what I said. You are Idiot doesn't mean tanga ka. Oo. Ang idiot means ikaw lang ang nakakaintindi sa sarili mo. Na may alam ka, pero hindi naiintindihan. Kaya ng kailangan mga ng tao. social recognition. Now, ang tanong ngayon is, how do Who? I know who will recognize? Now, it first informal na community. Pag sinasabi, oy, matalino ka, marami kang alam. Then later, the market will pay you because they know you know. But ang sinasabi nun ni Cassandra, hindi mo alam until it happens. They wait for formal recognition by institutions, whether academe, government. Yun ang advantage. Di ba? Alam ho natin itong Coursera, yung MOOC, yung Massive Open Online Courses. Libre yun. Pag Pero, kinuha mo. But if you want a certificate, babayad ka. So lumalabas, may bayad. recognition
of learning, social, official, institutional recognition of learning is as important as learning itself. Because the evidence of learning, mangyayari lang pag kinuha ka na, hinar ka na. Before that, how do they know that you have learned? Graduate ka ng ganito, eto certificate. Oo nga, pero still, word of mouth. Pag meron ka ng track record, sino magaling? Ayun! So, merong endorsement rin. Social pa rin yun. But maganda yung formal later para kahit saan, tawag niyan ay portability of credits. Kahit saan dala-dala mo. Certificate. Okay. So, those are the final words of our halos-dalos. Anyway, for next Saturday, we will continue what it means to be a lifelong learner In relation to to Tibet. Kasi nga, to wind up po, ang lifelong learning, I'm anticipating nga kasi isa yun sa panag-agrihan namin ni Girlie na on our own, without EDCOM or what. Picture. Pag-usapan na nga. Yan si Junel Ipanyo yung sinabing, Ed, good news and bad news. Parang agrabyado na ata sila. Nakatutok na sila sa kanilang Ibalik natin sa original poster. Yan. Okay. Ang sinabi ko nga na we should write something together. Yes. To realize na what have we learned over these years about lifelong learning. Dati po, ang lifelong learning, may pagkasabi ko nga, is from the humanist liberal tradition. Yung kahit ano gusto mo malaman. Knowing each other, loob, kapwa, ganun. And for a long while, parang specialist lang nga sa mga mahilig, parang learning for learning's sake. Kaya yan bumuelo at nagkaroon ng pera, hindi lamang gobyerno, kundi corporation. Then, na-realize nila, with fast-changing economy and new skills needed, Of course. hindi pwedeng yung training that went into their pagpasok ng employment, hindi enough. They have to reskill and upskill. And they cannot do that by taking time from work at mag-enroll. It has to be shorter or at least preferably linked. So yun ang kaya nga Tibet and lifelong learning, hindi simple topic yan. Na ang big portion ng lifelong learning na may logic at baka may pera investment yan is kung relation sa technical vocational education and training for employment. Kaya yun ang tanong na iba. O sige, gastos kami, dagdag na training. Pag kami may dagdag na training, may certificate na may skills kami, dadagdagan ba ang sweldo namin? Mas mabilis ba kaming mapopromote? Yan ang katanungan ngayon. Pag walang incentive na ganun, di sabi, ano yan, except for people like us na training, enjoy pag-attend ng iba't ibang training. Gustong, how does it translate? Not just to self-confidence, self-empowerment, but also actual earning. Kaya lifelong learning and yearning for earning. And that ends our somewhat short, fun, but I hope stimulating conversation ng dalawang senior city learners. Next Saturday with more interesting stories. And it's a rainy weekend, so keep safe. Wala na pong smog from Taal Volcano. And of course, we will first, last word ka pa, I will first acknowledge our sponsors. Education Network, particularly Adult Learning and Education. Sabi nga gustong gawing Adult Lifelong Learning, pero sa kanila. Masyadong mahaba. Then, senior sa panahon ng COVID and Lapis Siso Channel. And of course, special thanks to our Gen Z technical support. Si Cass, kapangalan mo si Cassandra doon sa kabila na parang Cassandra talaga, puro na yun. Hanggang nasa Pilipinas, hindi tayo yayaman rito. Pero thank you for listening to us and I hope you found our conversation interesting enough kahit na medyo hindi namin na pakita lahat ang gusto namin ipakita. Girlie, the last word. Yes, today it's a very beautiful day. Despite the rains,
Kasi habang yun nga, pinag-aaralan ko, ano ba ibig sabihin talaga ng lifelong learning? Especially kung senior ka na, hindi ka naman nag-aambisyon na magtrabaho pa uli in a enterprise or in the university. Pero na-realize ko, ang isang source din ng good learning is yung mga libro na na-accumulate namin over the many decades. Kasi habang naglilinis ako ng bahay, nakita ko ang daming alikabok ng mga libro namin. Pero nasayahan ako kasi nakita ko, wow, ito pala yung mga libro na binabasa namin 20 years ago. So, na-realize ko, ang dami ko pa palang libro, kami ni Ed, na hindi nababasa. Siguro nabilang ko mula dun sa 6 na bookshelves na ang dami-dami palang mga interesting books na na-accumulate namin. So ngayon, ang pinag-aaralan ko ay The Blue Economy, which is part ng aming campaign sa Mana Natin. Diba? Yeah, and maybe just to remind people, because as we said, government is September. not very good at communication. Yes. September po, by presidential proclamation in 2017 is Mana Mo, Mana Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month. At ang Philippine Rural Reconstruction Movement has declared it also Mana Natin naman. Our heritage is the Philippines as a maritime and archipelagic nation. Isang suggestion ko nga, dapat tanungin natin sa TESDA na does Tibet and lifelong learning cover the archipelagic studies of our country? Kasi nung binabasa ko si Oposa, ang kakapal ng mga study from air, water, land, energy. Ganun pala kahuhusay na yung mga natin, scientists. Pero ang importante doon, kailangan magkaroon din ng ganong Tibet sa Correct. sa It's a marine. very good Yes. suggestion. If I were God and the Holy Spirit, sasabihin ko sa TESDA, mag-open kayo ng maraming marine technology, vocational based training. Very good. Since you already have the right color, which is Yes, blue, blue. Okay. better have Tibet for the blue Yes. economy. Yes. Yun ang susunod nating hahanapin. Okay. Sa lifelong yearning. and learning. Abangan po ang mga susunod na kabanata. Depende Yes. sa takbo ng malikot na utak ni Gerly na aking co-host. At lagi ako'y sinisingil kung kulang ang picture, mahina ang sound, pero Fire. makalambing naman. Kaya Carino brutal. Okay na po, bago pa kung saan pupunta ang usapan ngayong maulang hapon ng Sabado. Thank you for listening. Yes. Again, this will be posted on YouTube. We hope you will enjoy it whenever you feel the need. Till next Saturday, see you, and this is Senior City Kwentuhan. Marami pong salamat sa panonood at pakikinig. Bye-bye.